Hello mga ka-amigos ko, and this is my new moon reading for March 2024. Hindi ko na kompleto ang full moon, so I'm going to start this with our new moon reading for my Piscean dahil Pisces season ngayon. And this will resonate not with everybody, hindi para sa lahat, kundi para dun sa collective na nakatadhanang marinig ito. Okay? So Pisces rising, Moon, Venus, Mars, in Sun sign of course. Ito ang unang barahan ninyo, Three of Spades. So let's talk about all the things na pwedeng maka-apekto sa'yo na kailanganin mong maglagay ng boundaries or limitations. So if you are willing and ready to put limitations and boundaries, or you must, yun daw ang mangyayari ngayon sa pangatlong buwan ng taong ito. Three of Spades, you will be very clear of your communications and interactions, or you must, some of you kailangan ng malinaw ang pakikipag-usap, at marami kang maaalala tungkol sa nakaraan, sa mga pinagdaanan recently, previously na itong mga nakaraang taon, and may mga bagay kang iiwasang gawin, or some of you will not expose yourself to other people. Pwedeng may mga bagay kayong iingatan, may mga bagay kayong hindi nagagawin ngayong taong to para makaiwas sa mas malaking problema. Ganun ang ibig sabihin nun. Para daw mas maging satisfying ang buong buwan or pangatlong buwan ng taong ito, ang satisfaction nito nasa limited location or circumstances lang. Hindi ka pang expansion ngayon. Pero may mga gagawin kang certain things. Some of you will do certain things to start something great in the next few months. So, ngayon, limitado man ang capacity, capabilities, or mga gagawin, but it's still very significant for a long period of time or pang long-term goal. Disiplina daw ang kailangan. Some of you will experience na dinidisiplina, may restrictions, kakapusin, or there are certain Pisces, Sun, Moon, and Rising na makaka-experience na madidelay ang travel, madidelay ang mga gagawin, mga activities, may mga bagay na medyo mababagal or magiging mabagal. Ace of Diamond, kasi yun daw ang pinaka-brightest idea or pinaka-tamang gawin para makaiwas sa mas malalaking problema, kagaya na sabi ko, at mas maging payapa at tahimik ang iyong buong buwan ng Marso, especially sa up-and-coming March-April transition, okay? Para daw kalmado, mas relaxing. Give yourself enough time to rest ngayong panahon ito. Magkaroon ng mga activities na routinary or mga bagay na pangkaraniwang ginagawa mo. Most of the time, mga Pisceans ko naman willing to continuously do the same task every day, and some na medyo nabuburyong. Some of you will just go with the flow, and some of you will not pursue great opportunities muna, pero unti-unting gumagalaw sa mga baby steps muna nag-uumpisa. Okay? Especially for love stories, ayan, yung mga pag-ibig natin dyan, ang ilan sa mga Piscean ko will gradually move and not going to be too aggressive is the best way to do it this month. Okay? So, tarot card naman natin dyan para sa aking mga Piscean, Pisces, Sun, and Rising. Ito ay pre-shuffled na. Be strong, sabi dito, katatagan, katapangan. Ang ilan sa inyo makakaranas sa parang lalambingin ng kanilang minamahal. Kung wala namang karelasyon, makakaramdam ng longing to have someone na magpaparamdam sa kanila ng paglalambing. At kailangan mo raw maging matatag. Some of you will push through with panliligaw, panunuyo, paglalambing, ganyan. Ang ilan sa inyo ay talagang makaka-experience talaga ng panunuyo at pagbibigay ng regalo or pagpapakita ng kabutihan. Queen of Pentacles in reverse, para daw yung inaasahan mong parang very strong type of person na nagpapakita ng independence, medyo maglaylo or maging mas kalmado sa'yo. Okay? Last one, dahil daw recently malamang sa hindi ka naging masyadong malinaw sa mga pakikipag-interact at pakikipag-usap. So, medyo lilinisin mo na, ipopolish mo na at aayusin mo na yung mga misunderstanding or misinterpretation sa mga susunod na linggo. Especially within this week. Okay? Now, let's go ahead with your love story. Love life.
quick shuffle lang din na halo na to. Sun, Moon, and Rising, Piscean, ito na. Avoid codependency. Hindi mo kailangan dumepende sa ibang tao para maging masaya or para makapag-solve ng mga problema or para maging okay ang buwang ito. Para daw maging honeymoon phase ang panahong ito, or you are maybe expecting for a honeymoon phase na maging sobrang honeymoon. Hindi lang to sexual interaction kundi kung ano yung magpapasaya, blissful happiness, ganun para sa'yo sa mga susunod na buwan. Malamang sa malamang, iiwasan natin maging codependent o masyadong dumepende sa iba. If you're aiming to have a commitment, some of you will settle, not within this year, possibly, ngayon nag-uumpisa ang kwento ng pagpapakasal, pag-aasawa, and some of you will really get married this year, pero papunta nga ang plano dun sa seryosohang commitment na yan. But you are not allowing yourself to express it. Actually, hindi mo ini-express ng tama at maayos yung damdamin mo. So, medyo naguguluhan ka. That's why, baby steps daw muna. Para hindi mauwi sa unrequited love or hindi maligayang pagsasama. Yan. And, posible may mga red flags kang hindi napapansin. So, you might want to slow down para mapansin ang mga red flags at maintindihan kung bakit ito nangyayari. Bakit ito sa'yo pinapakita. Okay? Last but not the least, I Ching or Chinese Bamboo 6, handwritten and handmade by my own father, Professor Tito Mar. Ang sabi niya para sa iyo mga Piscean ko for March, new moon reading natin. For you to avoid creating sin or always being exposed sa sin or kasalanan ng iba, I would like you to focus on becoming rich, becoming someone who's capable of having not only material wealth, pero yung mag-expand ang pamumuhay, because you are really meant to succeed. So good luck. Definitely hindi man mangyari eksakto sa panahong ito, pero nauumpisa na or nauumpisahan mo nang gawin. So good luck sa iyo. Maraming salamat.